isa-isang banda, total, gusto niya ng opposing view, no? Hindi ba naman parang hindi rin nag-grab ng cabinet yung oportunidad na makasagot muli? Tapos, itong hearing na ito, naging very much controlled ni Amy Marcos at ng mga pro-Duterte senators. Wala nakapag-ano sa kanila, nakapag-contradict or controvert ng mga sinasabi nila. Kumbaga, na-control na rin. Oh. Itong apat na ito, sasagutin mo? Magpadala. parang may mali. Di ba? Parang magiging proud ka na sasagutin mo itong apat. Hindi, kasi ilang oras sila nag-hearing kanina. So, kahit pa paano, merong eyeballs silang hawak-hawak. Okay. Ako dalawang punto eh. Klaro nung unang hearing, sinabi din ni Sen Ronald to kanina, di ba? Na wala namang intensyon si Amy to ask actual questions eh. Meron na siyang handang naratibo. Ito na rin yung pinag-usapan natin 2 weeks ago, di ba? Meron na siyang ready na narrative. Kailangan na lang niya ng mga sounding board na mga cabinet secretary, di ba? Oh, i-confirm nyo to, etc. Di ba? So, sa ganung context, feeling ko, walang point na magpunta. Pangalawa, wala namang nanood eh. Actually, sa totoo lang, hindi ko pinanood live. Ano tawag dito? Hindi ko pinanood live eh. So, naghahanap ako ng recorded. Ang hirap Ang hirap sa YouTube marami. Pero hindi mga legitimate na mga parang mga kung ano mga weirdong account. Di ba? Mukhang mga YouTube channel no mga supporter lang nila eh. So parang ang dating sa akin, wala nang audience eh. Ito eh. Ang naiiwan na lang doon, gaya ng mga nag-attend ng mga senador ng hearing, yung mga klaro na pro-Duterte kami, di ba? Yun. So yung mga taong manonood nun, mga kumbinsido na talagang nagkaroon ng malaking travesty ng justice dito sa kaso ni pag-aresto ni dating Pangulong Duterte at pupunta kami dito para ma-affirm yung aming paniniwalang yon. Pero I don't think meron pang actual malawak na coverage na nakuha ito. Yun yung aking pananaw. And mas malaki pa actually ang tingin ko naging news coverage dun sa hindi pagdalo ng cabinet. Eh. Di ba? Yung statement ni E.S. Bersamin. Oo, yung naging sagot ni SP Cheese, etc. Kaysa dun sa actual laman nung hearing kanina. Okay. Yun. Kung gano'n, anong na-achieve ng hearing na yan kanina? Yung sinasabi ko kanina, yung huling kislot. Ilang? Nung lumang naratibo. It's so March 11 eh. Yung hearing kanina, it's so March 11, no? Halimbawa, lalo na yung 26 sentences ni Bongo, no? Talagang no, yung kawawa naman si Tatay Digong, ang tanda-tanda na, no? Yung mga OFW natin ay yung kanilang mga pamilya ay nakakapaglakad na ng gabi nang hindi medyo secure yung kanilang seguridad, no? Yun paulit-ulit eh, no? Harmless na si Tatay Digong, bakit ganyan yan pa? So ito yung dati pang March 11 narrative na medyo pinagsasawaan na ng tao, medyo iniiwan na, so gusto pa nilang buhayin. Kumbaga, hampas-hampasin pa eh. Baka sakaling mabubuhay pa eh. Mabuhay. Itong naratibong ito eh. No? Flogging a dead horse ba yan? Flogging a dead horse. Ganun yung ginagawa nila eh. Kaya doon, bakit naman sasama ka pa ron? No? Kung ikaw ay cabinet secretary pa. Kahit hindi ka cabinet secretary eh. Tapos si Ambassador of Jesus Christ, ang pinupuruhan si General Torre, no? May mga mga pa-cute na mga statements na kinakailangan ba natin kunin, utusan si General Torre para isabpina yung kanyang sarili. Yung mga ganun ba yung style diba? Style Ambassador of Jesus Christ ang mga statements, yung mga pa-cute, no? Yung nami-miss ko na rin yun eh dahil matagal siyang natahimik eh, no? Kaya kung papanoorin mo yung buong, talagang ang audience nila ay silang apat. Malungkot yun kung yung audience mo, yung kayo-kayo, nasubukan mo na yun, yung halimbawa audience natin, tayong 3 lang. Parang ngayon, tayo nag-uusap. Hindi, at least madalas naman mangyari yan. Sa atin eh.
tingin ko si Cielo nakikinig kahit papaano, di ba? Si Alan Herman, hindi ko sigurado. Dahil, si Cielo, habang naghahasa ng kutsilyo, nanonood dyan. Yan, di ba? Pero, nung pinapakinggan ko sila, nadagdag ako doon sa 4 paano kung sumama pa yung cabinet? Paano kung sumama pa yung mga general? Di, nadagdagan pa yung audience. Di ba? Nadagdagan pa yung audience. Oo. So, kanina, pero may bago kanina. Na-catch ba niyo yung banta ni Senator Bato de la Rosa na magsusumbong daw siya kay Donald Trump? Diba? Okay, ano ba yun? Ano bang plano? Diba? Para ma-seize ang kanyang mga property sa US. Ayaw. Sigurado raw siya yung may-ari na may asset sa Amerika. Ang galing, di ba? Diba? Ang galing. Actually, kung naghahanap ng debate kanina, dapat yun na naging simula ng debate. Kasi sabi ni Senator Bongo, sovereignty. Biglang ito si Senator Bato de la Rosa nananawagan sa Presidente ng Amerika. Makialam ka dito, di ba? I-seize mo ang mga properties nitong may-ari ng aeroplano na naglipad kay President Duterte sa Netherlands. Yan, di ba? Dapat yun na yung pagkakataon na nagdebate sila di ba? Kasi iba yung posisyon nila on sovereignty di ba? Gusto ko lang idagdag doon yung baka makalimutan natin, no? Napaka-ipokrito ng mga senador na nandun kanina Lalo pag sinasabi nila, dapat ang batas pareho, kahit sino ka man, human rights, apply to all, etc., etc. Sana man lang nakadinig tayo ng katiting o substantial na ganong argumento nung libo-libo yung pinapapatay ng kanilang sinusuportahang politiko. Diba? We have to put that on record. Napaka-ipokrito nila to talk about human rights. Dahil yung kanilang politiko, yung tinatamaan, sa tingin nila ay naagrabyado. Ilang naman po. Senator, you were saying? Well, ibang level kasi itong 4 karamihan naman ng mga politiko, ipokrito Pero siyempre, meron kang first 5. Meron kang crème à la crème na mga ipokrito. Ano kahit yung mga, alam ko mga ipokrito na senador, hindi sumama, nahiya No, mismo yung iba na kasama sa mga top 5 na ipokrito, kahit sila nahiya Dahil ito kasi crème à la crème Ayaw nila makasama. No, meron naman diyan ng mga ipokrito, meron naman diyan ang pagkiling ay pro DDS, di ba? Pero mismo sila ay umiwas. No, dahil alam nila hindi nila kakayanin itong 4 na ito, itong crème à la crème na ito, na nag-i-invoke ng human rights, nag-i-invoke ng due process, di ba? Si Aimee nga nag-invoke pa Anong ituturo natin sa mga kabataan? No? Ano ituturo natin sa mga bata, no, na makikita itong ginagawa yung hindi pagharap ng mga leader nila sa executive. Okay naman 'yon, no? Halimbawa kung magsasabi noon si Senator Risa, medyo okay naman 'yon Pero kung itong 4 ang magsasabi, ay hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung saan tayo pupulutin 'yan. 'Di ba? Oo, lalo na yung isa na nag-i-invoke ng one China policy from out of nowhere. 'Di ba? Okay. Although bukod sa ilang nabanggit ninyo sa ating esteemed guests, ano pa yung mukhang purpose talaga dito ni Aimee? Mas mukha bang or malaking bahagi ba nito to save her campaign, re-election bid? Well, baka kasi magbagong isip yung mga Duterte, isama na siya sa slate. Dahil medyo ang hirap kasi ng sitwasyon niya, no, na namamangka sa 2 ilog, no, nawala na yung 2 ilog, so namamangka siya sa lupa. Ang hirap no na nasubukan mo na yun, mamangka ka sa lupa, no? Hindi ganoon kadali yun So ang habol niya ay at least medyo kahit namamangka siya sa lupa, dumausdos siya sa isang maliit na sapa. No, dahil kahit kasi yung Duterte slate, hindi siya tinanggap So baka dito, tanggapin siya. No, kaya talagang pala siya, tayang pato siya rito No, talagang tayang pato siya, ang dami niyang in-invoke. Pati edukasyon ng kabataan, no, oras ng paniningil. Yun ang sabi niya, oras ng paniningil. No? Diba? Believe ka No? Ang dami niyang pinagsasabi rito kaya, actually, kung titilad-tilarin mo yung 4, no, ay medyo nakakatuwa Meron kang 26 sentences ni Bongo na binabasa, no? Tapos meron kang
Trumpish na pagsumbong ng bato, at saka yung threat niya na isasabpina niya itong mga kwan, no? Pero mo, yung nakaamba yung warrant sa ICC, siya pa yung lakas ng loob na manakot ng sabpina. Di ba? Siya pa yung nananakot. Tapos meron ka na Ambassador of Jesus Christ na kung ano-ano yung mga sinasabi. Hindi ko nga alam. Baka kung pati siya nalito sa mga sinasabi niya eh. No? Tapos nandyan si Amy na sangkatutak yung ini-invoke. No? Sangkatutak yung... Kaya ipag i-deconstruct mo bawat sinabi ng apat, no? Magka-come to terms ka sa sarili mong limits eh.